And Senator, yung sinasabi po ninyo na, of course, na-establish yung magarbong buhay. Bukod po dyan, ano pa po yung na-establish natin dito kay na District Engineer Alcantara at kay Bryce? Kasi parang kanina na panood ko, tinatanong nyo rin yung kung hanggang anong oras sila nagtatrabaho eh. What does it say? Well, sa tingin ko kasi ito po yung kung saan sila nanggaling, no? Ito yung notorious, no, na district na binabanggit mo ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech at sa mga reports ay dito rin yung maraming ghost projects. At actually papunta na sana po ako doon, no, sa Modus. Medyo nagkaroon ako ng information na ano raw na talagang sila the DE of that particular district is so powerful na talagang siya na nade-decide kung kanino mapupunta yung mga proyekto. At siguro nga, lumabas din sa aking pagtatanong na meron silang tinatawag na pang-pamilya na proyekto at yung pang-sports, no? Yung pamilya meaning ito yung legitimate, yung talagang may accomplishment, may delivery, no? Yung pang-sports, ito yung mga ghost projects. Ano naman, percentage-wise, konti lang ito, pero buo itong nakukuha. Kumbaga, ito yung pinaglalaroan nila para po ito talagang walang delivery at ginagamit lang nila yung lisensya ng ilang contractors. Kaya yun po ay yan ang gusto natin tumbukin sa susunod na hearing, pati yung modus po, no, kung paano po nila isinasagawa. So yung dalawan na yon, Senator, invited pa rin sila sa susunod? Bryce and Henry Alcantara? Well, hindi sumipot si Henry Alcantara, pero sabina na at nag-contempt na nga po kanina. Contempt na po sila Bryce Hernandez at JP Mendoza at binigyan hanggang alas 10, hindi pa rin sumipot. So, siguro kailangan may ma-issue na ng warrant of arrest tong dalawa para magpakita. Kasi marami tayong, kailangan natin malaman kung paano nila ginawa ito, yung modus, yung kalakaran, kasi hindi dapat maulit ito. At para sa akin, ay kailangan talaga may managot, kailangan may after this investigation, may ma-prosecute, may makulong. People are hungry for blood kasi garapala na ito, no? Nakakaawa ang tao. Lahat tayo nagbabahayad ng buwis. Tapos sila pala naglulustay nito. At ang kawawa dito, yung mga yung biktima ng mga mga flooding, no, nakawawa talagang sila yung talaga naghihirap. So, yan ang gusto natin malaman, no. Sabi daw kasi talagang may mga lisensya na ginagamit lang nila at sila mismo ang gumagawa ng proyekto, may delivery man o wala. So, yan ang mga nais natin malaman sa mga susunod na hearing. Opo, Senator, huling hirit bago ko po ipasa kay Chiki. Pero meron po ba tayong information kung nasan tong dalawa na pinakontempt natin, sina Bryce? Nandito naman sila siguro pa sa Pilipinas. Well, sana nandito pa, no? Dapat sana mag-issue na po tayo ng hold order, no, or watch list para hindi na po sila makaalis. Considering these are pasok po sa plunder to yung considering yung amounts that are being mentioned or yung information na ating nakakalap. So sana po, I'm hoping na sumipot na ito sa susunod na hearing sa isang linggo yata. So sa ngayon po wala pa sila sa immigration lookout bulletin, no? Sana po, ang suggestion ko nga po, sana po ay ating pong committee ay mag-propose na lalo na sa DOJ o sa Bureau of Immigration na mailagay na sa lookout bulletin ang mga pangalan na nakasama po dito sa scam na ito, no, lalo dito sa flood control project.